Sister, lagi kong pinagtataka kung paano mangyayari ito. Sinasabi na magkakaroon tayo ng bagong langit at bagong lupa, at na ang dagat ay parang kristal, at magkakaroon ng mga bagong mansyon. At ilalagay tayo ng Diyos sa mga bagong mansyon na iyon. Kung ang pisikal na katawan na ito ay mananatili dito at ang espiritu ay aalis. Ano ang layunin ng pagkakaroon ng isang mansyon? At magkakaroon ba tayo ng role o papel o task o gawain? At darating ba sa kawalang hanggan o eternity upang patuloy na magtrabaho? Pero ang salitang trabaho mula doon, mula sa kawalang hanggan o eternity, ay hindi mahirap, ito ay magaan o gentle, dahil ang trabaho dito bilang mga tao, bilang matter o may pisikal na anyo, ay isang sapilitan, mahirap, pabigat o burdensome. Mabigat na trabaho, isang trabaho na minsan ay nagpapahirap sa atin, nagpapaluha sa atin. Well, napapagod tayo dahil ginawa ito ng Diyos bilang isang parusa. Tandaan na pinarusahan ng Panginoon si Adan dahil sa kanyang pagsuway o disobedience. Pinarusahan niya siya at sinabi sa kanya, ngayon kailangan mong magtrabaho ng husto at sa pawis ng iyong noo. Kailangan mong magtrabaho ng husto upang makuha ang lahat ng bagay, ibig sabihin sa isang napakahirap na paraan. Kaya hindi ka madaling makakakuha o makakahanap ng pagkain. Napakahirap. Ngunit ang trabaho ay magiging napakahirap dahil sa parusa, tama, dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit tayo na nakakakilala na sa Panginoon, tulad ng sinasabi dito, ng bagong langit at ng bagong lupa, magkakaroon tayo ng trabaho, ngunit hindi na ito magiging mahirap, hindi na ito pagpapawis, ngunit iyon ay magiging isang espiritual na gawain kung saan tayong lahat ay magiging tulad ng mga anghel. Ngunit magkakaroon tayo ng mga trabaho at mga role o papel, tulad ng sinasabi ng Revelation, tulad ng nababasa sa mga Psalm. Kaya ang bagong langit at ang bagong lupa, nararanasan na natin nang dumating tayo sa lugar na ito. Noong unang nagsalita sa atin ang Diyos sa pamamagitan ng propesya, nagsalita ang Diyos sa atin dahil naniniwala ako na lahat kayo na narito ay dahil sa gift ng propesya na nakakumbinsi sa inyo at iyon ang dahilan kung bakit kayo sumunod. Kaya ano ang naramdaman mo sa unang propesiya na iyon? Nakaramdam ka ng kasiyahan, tama? Nakaramdam ka ng kagalakan, naramdaman mo na parang ang iyong espiritu ay na-refresh, na parang ang mga mabigat na napasanin ay inalis mula sa iyong kaluluwa, na parang ang kalungkutan ay nawala, na parang nagsimula kang magkaroon ng pag-asa, isang bagong pagnanais na ipagpatuloy ang buhay. Mayroon kang pag-asa na may lulutas sa iyong mga problema, na may nakikinig sa iyo, na may nangangako sa iyo ng kapayapaan, kaligayahan, solusyon sa lahat. Pagkatapos, nagkaroon ka niyan dito sa simbahan na ito. Pinanghahawakan mo ito, naghihintay sa makapangyarihang Diyos na iyon, na hindi matter o material, ngunit na nagpaparamdam sa ating kaluluwa, sa ating pagkatao, ng isang bagay na napakaganda na hindi ito mailarawan. Kaya doon tayo nagsisimulang mamuhay sa bagong langit. Isang langit dahil tayo sa Panginoon ay namumuhay tulad ng langit na iyon at masaya tayo kahit na mayroon tayong mga problema, kapighatian, kakulangan at iba pa mga paghihirap sa isang punto. Gayunpaman ang ating puso, ang ating kaluluwa ay nagagalak dahil may hinihintay tayo o may inaasahan tayo. Sinasabi natin mayroon akong mga problema, may mga sakit, aksidente, pangangailangan, walang trabaho, may mga utang, ngunit pupunta ako sa simbahan upang makita kung ano ang sasabihin sa akin ng Diyos, kung ano ang sasabihin sa akin ng Holy Spirit o banal na Espiritu. Kaya mayroon tayong pag-asa na iyon. Ang pag-asa na iyon ay nagpaparamdam sa atin ng kapayapaan, nagpaparamdam sa atin ng kumpiyansa at kagalakan upang makita na may tutulong sa atin na lutasin
may tutulong sa atin at hindi ito magiging isang tao, kundi ang ating kataas-taasang nilalang. Kaya tayo, para sa atin ito ay parang namumuhay na sa isang langit, nagsisimulang mamuhay sa langit, namumuhay ng kaunting kaligayahan, ang kagalakan na mabuhay. Dahil maraming tao na nais magpakamatay, nais mamatay. Nang dumating sila dito at nagsalita sa kanila ang Diyos, binigyan sila ng Diyos ng bagong hininga ng buhay o breath of life at pagnanais na mabuhay. Kaya ang taong iyon ay nawala ang pagnanais na mamatay at nais na mabuhay para sa Diyos, nais na mabuhay para sa mga pangako na ginawa sa kanya ng Diyos. Iyon yun. Kaya, iyon ay parang isang bagong langit, tulad ng simula ng isang bagong langit ng bagong lupa. Gayon din sa mga Psalm, kapag nabasa natin na ang Diyos ay may maraming mansyon para sa kanyang mga tagasunod o followers, at sinabi rin ng Panginoong Hesus sa mga apostol, "Ako ay pupunta at ako ay maghahanda ng mga mansyon para sa inyo." Kaya totoo iyon, sinasabi ng sister na, ngunit kung hindi tayo magiging materya o matter o wala tayong pisikal na anyo, paano natin ma-enjoy iyon? Mas masisiyahan tayo sa mga bagay doon kaysa sa anong meron natin ngayon na tayo ay may pisikal na anyo pa, materya o matter. Dahil ngayon ay nasisiyahan tayo sa mga bagay ng kaunti, ngunit sa likod ng ito isang kasiyahan o isang bagay na nagbibigay sa atin ng kasiyahan. Sa likod niyan ay darating din ang isang mahirap na sandali o sitwasyon na nagpapaluha sa atin, na nagpapahirap sa atin o may bitterness. Walang kumpleto, ngunit sa Diyos, lahat ay kumpleto. At doon tayo magiging, ayon sa Revelation, sinasabi na magkakaroon ng isang lungsod na ang templo ay ang ating Diyos. Ang tanging bagay ay sinasabi na walang araw o buwan, dahil ang Diyos ay lahat sa atin. Ngunit iyan ang nakita ng mga apostol, si Juan o John, na siyang nakakita ng mga revelasyon at pangitain o mga vision patungkol sa Diyos, nang ipakita sa kanya ng Diyos doon sa Revelation. Ipinakita sa kanya at sinasabi niya na sa kanyang mga salita, sinasabi niya sa atin kahit na maraming bagay ang mga sinasabi, hindi niya ito maipaliwanag dahil ito ay makalangit na wika at hindi siya makapagsalita. Hindi niya tayo matuturuan. Kaya maraming bagay ang nanatili na hindi natin naiintindihan. Ngunit tunay na ang mabuhay kasama ang Diyos o living with God ay ang pinakamahusay o best. At kung sinasabi ito ng Biblia, ganoon na nga. Na tayo habang binabasa natin sa Psalm 119, panatilihin at tuparin o sundin ang salita o keep and fulfill the word, sundin ang mga hatol ng Diyos, mga batas, mga kautusan, iyon ay pareho lamang. Kung mamumuno tayo ng isang matuwid na buhay o righteous life, well, kung gayon ang Diyos ay may mansyon para sa atin. Mayroon siyang isang magandang biyaya o gantimpala para sa atin upang tayo ay patuloy na magtrabaho. Mayroong kumpletong kaligayahan ang Diyos para sa atin. Makakasama natin ang Panginoon. Kaya kung gayon, tayo dito. Kapag nagmamanifest ang Holy Spirit o banal na Espiritu, kapag tinutupad ng Diyos ang isang pangako, nagiging napakasaya ang isang tao. Nakakaramdam ng punong-punong kaligayahan ng isang tao. Ano ang magiging pakiramdam na mabuhay kasama ang Diyos? Iyon yun. Kaya sinasabi ng Sister Shia noon, ay hindi tila naisip na napakaganda na kailangan nating patuloy na magtrabaho. Doon kailangan nating patuloy na magtrabaho, ngunit walang luha, walang kalungkutan, kundi puro kaligayahan, puro kagalakan, at bukod pa doon tayo ay lilipad. Dahil naniniwala ako na hindi lang tayo lalakad doon, ngunit tayo ay lilipad dahil sa kung ano tayo ay magiging mga espiritu doon. Dahil tayo, ang ating pagkatao o personality ay hindi kailanman mawawala.
Tayo ay naninirahan sa isang katawan ng laman o flesh at dugo, ngunit ang ating pagkatao, ang pag-iisip, ang konseptualidad, ang espiritu natin ay mayroon ng mga ito, hindi ang katawan, hindi ang pisikal o matter o materya. Kaya, ang materya o matter o pisikal na anyo ay maiiwan, ngunit patuloy tayong magiging normal, ordinaryo. Ang tanging bagay na wala ay ang katawan. Tayo ay isang espiritu lamang. Kaya, tiyak sinasabi ko doon, tayo ay lilipad at hindi natin kailangang maglakad. Kaya lahat ay magiging mas madali. Ngunit ang kaligayahan na kasama ang ating Diyos, ang siyang mananaig sa atin. Dahil dito, ang Holy Spirit o banal na espiritu, kapag nagsasalita siya, kapag ang isang tao ay puno ng espiritu ng Diyos, ay nakakaramdam ng kagalakan at kaligayahan. At naaalala ko na ako ay nanalangin para sa mga tao ng mundo, para sa mga public figures. Nagkaroon ako ng pagkakataon na manalangin para sa ilang mga public figures tulad ng mga dating presidente ng Republika. Nanalangin ako para sa kanila at binigyan ko sila ng propesiya at sinasabi nila, nakaramdam ako ng kaligayahan, nakaramdam ako ng kapayapaan. Iyan ang kanilang ipinapahayag. Sinasabi nila, nakaramdam ako ng kapayapaan sa aking pagkatao. At anong kaligayahan ang naramdaman ko? Oo, masaya ako. Iyan ang ipinapahayag ng mga taong ito. Kaya kung ang mga tao ay nakakaramdam niyan sa isang propesiya ng Holy Spirit o banal na espiritu, ano ang magiging pakiramdam ng mabuhay kasama ang Diyos? Ilan sa atin ang makakasama ng Panginoon? Lahat tayo ay nagsisikap at nagnanais na makasama ang Diyos at magpatuloy. Kailangan nating magpatuloy hanggang sa dulo ng ating buhay. Kailangan nating magpatuloy hanggang sa araw ng ating kamatayan. Kailangan nating magpatuloy dito sa landas o daan ng Panginoon. Walang sino man ang dapat mapagod, magsawa, at sabihin, pagod na akong pumunta sa simbahan, mas mabuti pang pumunta ako sa mundo upang magsaya. Ano ang maaari mong ikaligaya o ikasaya sa mundo? Wala. Kaya hindi. Maging matapang o courageous. Maging matapang o courageous tayo. At magpatuloy tayo hanggang sa dulo. At naghihintay ang Panginoon sa atin doon. Sinasabi niya iyon na may korona ng buhay o crown of life.